Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Meron po bang nanood sa inyo sa Senate hearing kahapon sa Davao na dinaluhan ng mga tagapagtanggol ni Apollo Kibuloy? Yung ating mga senador na binabayaran ng buwis ng taong bayan pero ang kanilang ipinagtatanggol ay si Apollo Kibuloy. Gusto ko pong bigyan ng reaction itong drama ni Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon pa lang sinasabi ko, Senator Bato, hindi na po umuubra yung mga drama ninyo. Iilan na lang po ang naniniwala sa inyo. Yun na lang pong mga supporters ninyo. Nasarado ang isipan at patuloy na pinagtatanggol at pinagtatakpan si Kibuloy. Tulad ninyo, kayong tatlong nandyan. Nakita ko kasi ikaw, Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Bongo. Mga pinapasweldo ng taong bayan, pero ang inyong pinagtatanggol at ang inyong interes ay nasa dalawang tao lamang. Hindi nyo tinitignan ang kapakanan ng buong Pilipinas, ng mas nakararaming Pilipino. So panoorin po natin itong unang video clip kung saan kausap ni Senator Bato si General Torre. Tapos bibigyan po natin ng reaction. Remember, that compound is not only being used by Pastor Kibuloy. If you believe he is still there, may mga estudyante dyan nag-aaral na hindi na nakapag-aral. May mga nakatira dyan na hindi na nakatira. Pinalabas ninyo doon sa kanilang tinirahan. Sir. Merong nagwo-worship dyan na hindi na nakapag-worship dahil nga sa presensya ninyo. So, you mean to say you are willing to sacrifice all these rights, all these human rights of these people because of your firm belief that Pastor Apollo Kibuloy is still there inside that bunker? Talaga naniwala ka na may bunker dyan sa ilalim? Yes, sir. Sir, if I may, sir. Yeah. We are this tenacious in serving these warrants because there are multiple warrants for this person. One of the warrants came out on August 8, 2024. Okay, you don't need to discuss those warrants. Alam na natin yung lahat. It is available in open source. But this yan. is quite something, sir. Ako mismo, I am appealing to Pastor Kibuloy if kung pupwede sana, kung gusto lang niya, I have been a law enforcer before I become a lawmaker. So obviously, my bias is on the side of the law. Since he is facing a warrant of arrest, I am encouraging him kung pwedeng isubmit niya sarili niya sa korte. Pero, again, nasa kanya yung desisyon na yan. He has all his personal reasons kung bakit ayaw niya mag-surrender. Alam po yan. Pero, talaga bang desidido kayo na uubusin yung mga araw para lang makita siya dyan kahit na wala na kayo makita? Please allow us, sir, to... Magprangkahan tayo dito. Magprangkahan tayo. For a comprehensive answer, sir, please allow us to present our side in the presentation, sir. We will answer all of Okay, those. okay. Ayan po, bibigyan ko po ng sarili kong opinion. Again, opinion ko lang po ito ha. Nung sinabi ni Bato de la Rosa na yung Kingdom Hall ay hindi lang naman si Kibuloy ang gumagamit. May mga estudyante, may mga nakatira doon, may mga nagwo-worship. So yung mga yon ay hindi nila nagagawa dahil sa presensya ng mga polis. At ang sabi ni Bato kay General Torre, you are willing to sacrifice all these rights, all the human rights of these people because of your firm belief that Pastor is still inside that bunker. Talagang naniniwala kang may bunker sa ilalim? Ang sagot, yes sir. At nagpaliwanag siya ng mga multiple arrest, pero as usual, yung style ni Bato, ika-cut off ka niya. Pero ito ha, ang nakikita ni Bato ay yung human rights ng mga taong andoon sa KOJC compound. Yung mga human rights ng mga naging biktima ni Apollo Kibuloy. Naisip mo ba, Senator Bato, na kahit na minsan ipagtanggol sila? Hindi. Dahil halatang halata kayo, kayong mga makakibuloy. Alam naman ng buong Pilipinas at I'm sure ng buong Amerika at ng buong mundo na may kinakaharap na mga kaso si Kibuloy.
Bakit hindi siya lumalabas? At ang lahat ng ito ay hindi mangyayari, hindi aabot sa ganyan na may mga estudyante hindi makapag-aral, may mga nakatira na hindi makatira na doon dahil pinalabas daw sila, di umano, sabi mo, at may mga nagwo-worship na hindi makapag-worship. Kaninong kasalanan yan? Sa mga pulis ba? Sa gobyerno ba? Kay PBBM ba? Hindi. Kay Apollo Quiboloy. Wala po tayong ibang dapat sisihin kundi si Apollo Quiboloy. Dahil kung siya ay sumusunod sa rule of law, dahil siya pa nga ang naghamon na dalhin daw sa korte ang kanyang kaso at haharapin daw niya lahat at sasagutin lahat ng akusasyon sa kanya. Bakit siya nagtatago? So ano ang gusto niyong isipin ng taong bayan? Na wala lang? Na inosente itong si Pastor Quiboloy? At ang gusto niyong mangyari, iwanan at tigilan na itong mga polis ang ginagawa nilang paghahanap kay Quiboloy dyan sa KOJC compound? Sabi mo, ikaw ay naging polis bago ka naging lawmaker. In fact, naging chief of police ka pa. At sinabi mo na ang bias mo ay nasa mga polis? Hindi. Kitang-kita natin kahit nasabihin mo na ang bias mo ay nasa mga polis. Sorry, walang maniniwala sa'yo. Dahil una pa lang, alam namin na ang bias mo ay na kay Quiboloy. Dahil bakit pinagtatanggol nyo ang isang tao na napakadaming kaso? Andyan yung human trafficking, andyan yung rape, tapos sasabihin nyo, hindi pa naman siya napapatunayan. Paano nga mapapatunayan kung ayaw nyong ilabas? Tapos tinatanong mo kung naniniwala ba ang ating kapulisan na nandun pa si Quiboloy? Bakit ikaw, Senator Bato? Naniniwala ka ba na wala na si Apollo Quiboloy dyan sa compound? Bakit alam mong wala na? Saka, wag one-sided. Kung may human rights yung mga taong yan, lalong mas may human rights ito mga naging biktima. Bakit hindi mo masilip yun? Bakit yung mga tao lang dyan ang iyong iniintindi? O hindi ba pagiging one-sided yun? At nagpapaliwanag pa yung resource person, pero as usual, ganyan ang style mo. Kinakat mo kagad. Bakit ayaw mong magpaliwanag? Bakit ayaw mong pabayaan na sabihin niya yung gusto niyang sabihin? Okay, alam na ba ng lahat talaga kung ano yung mga warrant of arrest? Pinangungunahan mo Anong klase kang tagapagtanong? Di ba lumalabas ang pagkabayas mo? Tapos nagdrama ka pa na you are also appealing to Quiboloy na isurrender niya na ang sarili niya at harapin ang mga kasong ito. Pero syempre sasabihin nyo, nasa kanya yan. At kung ano man yung personal na rason ni Quiboloy kung bakit ayaw niyang lumitaw at harapin ang kanyang kaso, isa lang po ang dahilan nun. Natatakot siya dahil lalabas ang katotohanan. So kahit nasabihin natin na hindi pa naman siya nahahatulan, dahil syempre, innocent until proven guilty, lumabas siya. Yun ang gawin ninyo. Kung ikaw tinatanong mo ang ating kapulisan kung naniniwala ba silang andun pa si Quiboloy, sinagot ka ng oo. So ikaw naniniwala kang wala doon. Bakit may alam ka ba kung nasan si Quiboloy? Mag-usap-usap kayo. Kausapin nyo si former President Rodrigo Duterte at himukin nyo si Quiboloy na lumabas. Dahil lahat ng ito, lahat ng nangyayaring kaguluhan ay dahil sa kaduwagan ni Apollo Quiboloy na lumabas at harapin ang kanyang kaso. Naturingang appointed son of God, pero takot harapin ang persecution na sinasabi ninyo? Kung si Jesus nga hinarap ang persecution, bakit ikaw Quiboloy takot na takot ka? Hindi ba ikaw na ang bagong Kristo? Kung yung ang pinalitan mong Kristo hinarap ang kanya mga accusers, nagpapako sa krus para isalba ang sangkatauhan. Bakit ikaw? You are willing to sacrifice your people. Ginagawa mo silang human shield. Tapos magpapa-victim kayo. Napakadaling sabihin na you are also encouraging Quiboloy to come out. Pero alam naman namin na drama mo lang yan. Na para sa iyo at sa inyong mga tagapagtanggol ni Kibs, hanggat maaari, wag lumabas si Quiboloy para magpatuloy itong kaguluhan na to para isisi ninyo sa gobyerno natin at kay President Bongbong Marcos. Akala nyo naman kakagatin ng taong bayan ang drama ninyo, mag-aaklas sila dahil magagalit sila kay President Bongbong Marcos. Bakit pine-persecute ang mga tao ni Quiboloy? Bakit pine-persecute ang kanilang Diyos? Hindi umuubra. Kayo-kayo lang ang nag-aaklasan dyan. Walang ibang sumasama sa inyo. Lalo na yung mga taong may ibang reliyon na hindi naniniwala sa pinapakalat yung maling paniniwala,
Nakakapagtaka nga kung paano naniniwala ang mga supporters ni Kibuloy na siya ang bagong Kristo, na si Kibuloy ang huling pipirma sa kaluluwa ng mga tao nila. Nag-iisip ba itong mga miyembro ng KOJC? Naniniwala kayo na ang muka ni Kibuloy ay ang muka ng Diyos? Naniniwala kayo na si Kibuloy ang the way, the truth, and the life? Paano na yung sinabi ni Jesucristo na siya ang way, the truth, and the life? Wala na? Binago na ni Kibuloy? Siya na ngayon ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang ibang makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Napaniwala kayo ni Kibuloy? Napakalaking kasalanan sa Diyos Ama yung ginagawa ninyo. Sinet aside nyo na si Jesucristo at ang inyong iniidolo, ang inyong sinasamba at pinaniniwalaan ay si Apollo Kibuloy. Sabagay, sabi naman ng Panginoon Diyos, darating ang panahon na may mga huwad na propeta na sasabihin na sila si Kristo at marami silang malilinlang. At napakarami ninyong miyembro ng KOJC na nalinlang ni Kibuloy. Kawawa ang inyong mga kaluluwa. Isipin ninyo ang inyong sariling redemption because Apollo Kibuloy will not be able to save your soul. Tandaan nyo yan. Hanggat may oras pa, mag-isip-isip kayo dahil kaluluwa ninyo ang nakasalalay dito. Walang pakialam si Kibuloy kung mapunta man kayo sa impyerno. Sa bagay doon, hihintayin kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ba sabi niya, hihintayin niya kayo sa impyerno? Doon, magsama-sama kayo. Huwag kayong maniniwala sa isang huwad na Kristo. Ngayon pa nga lang pinababayaan kayo. Ginagawa kayong human shield para sa kaligtasan niya. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa buhay niyo kahit na magkagulo kayo, kahit na magkandagutom-gutom kayo dyan, kahit na hindi na kayo makapagsimba, hindi na kayo makatira dyan, hindi na kayo makapag-aral dyan. Ang importante sa kanya, magamit niya kayo bilang human shield. Kaawaan sana ng Diyos ang mga kaluluwa ninyo. Tapos, sinabi pa ni Bato na desidido ba kayo, yung mga kapulisan, na uubusin ang mga araw nila para lang makita si Kibuloy sa compound kahit wala na kayong makita? Mga pulis yan Meron silang sinumpaang mga duties at gagawin nila yan. So wag mo silang kampihan kunyari na kawawa sila, na wala silang mga sapat na tulog at kain. Trabaho nila yan, sanay sila dyan. They were trained for that. So pakinggan naman po natin ang panawagan ni Bato de la Rosa sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the KOJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyong isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. Ayan, bigyan po natin ng opinyon. Sabi niya, kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Appealing pero sumisigaw ka. Ano, inuutusan mo ang ating presidente? Yan ba ang appealing? So sabi niya, I am appealing. Please, listen to these people, Mr. President. Sana'y ibalik mo sa normal ang mga buhay ng mga taong ito. Not only to the kingdom members, but also to your policemen. Akala itong si Bato de la Rosa, uubra, nagpaawa ka pa, dinamay mo pa yung ating mga kapulisan. Yung mga yan, sanay sila. They were trained for that role. Pero yung sinabi mo, na ibalik sa normal ang mga buhay ng mga taong nasa Kingdom Hall, yung mga naargabyado ni Apollo Kibuloy. Sa tingin mo, babalik pa sa normal ang kanilang mga buhay? Hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya, hindi babalik sa normal ang buhay ng mga naging biktima ni Kibuloy. Gusto mo, the President will listen to these people?
Well, conforme kung sinong people ang sinasabi mo. Because the President listened to the people, yung mga naging biktima, yung mga naargabyado ni Quiboloy. So bakit makikinig ang ating Presidente sa iyong apila diyan sa mga taong nasa kingdom? Alam ng ating Presidente at namin, kaya nagkagulo dyan at tumantong sa kaguluhan ang lahat ay dahil lang sa agagawan at takot ni Quiboloy na humarap sa kanyang mga kaso. So huwag ka magdrama, Senator Bato. Walang saysay ang iyong apila. Masyado nang matagal ang binigay ng ating gobyerno diyan kay Pastor Quiboloy. Dumadaan sa due process lahat. Kaya huwag kayo magpaawa. Ito mga miyembro ng kingdom, naisip nyo ba na hindi hahantong sa ganyang kaguluhan yan kung sumuko ang inyong Diyos? Mas gusto niya magtago at pabayaan kayo ang magdusa sa lahat ng kalokohang ginawa niya. So itong apila ni De La Rosa sa ating Pangulo, tapos na po ang binigay na leeway ng ating gobyerno sa inyo. Oras na para matukoy kung nasaan talaga itong si Quiboloy. Panawagan pa ni Bato, please, act on this. Huwag nyo isara ang utak ninyo para makita lang si Pastor Quiboloy. O, kita ninyo? Ha? Inuutusan mo si President Bongbong Marcos at sinabihan mo pa na huwag isara ang utak ni President Bongbong. Kayo ang sarado ang utak. Uulitin ko ulit, hindi aabot ang lahat sa ganito kung sumunod lang si Quiboloy at hinarap niya yung kanyang hamon. Sabi niya, dalhin niyo sa korte. Nung dinala sa korte, magtatago. Tapos ngayon sasabihin mo, sarado ang utak na ating presidente. Ang ginagawa ni Quiboloy, na ginagawa niyang human shield ang kanyang mga miyembro. Tandaan po natin ang ating Panginoong Hesukristo nung nasa Garden of Gethsemane sila, nung dumating yung mga kapulisan, nahuhuli sa kanya. Hindi ba lalaban sana ang mga apostoles ni Hesukristo to the point na yung isa sa kanila ay nahiwa pa ang tenga? Anong sinabi ni Jesus? Wag niyong gawin yan, itigil niyo yan at siya ay sasama. Hindi ba dapat ganun din ang ipakita ni Quiboloy? Pero hindi Pinababayaan ni Quiboloy ang kaguluhan na ito. Akala kasi niya, kapag nagpatuloy ang kaguluhan na yan, ay maaawa at magagalit ang taong bayan, mag-aaklas at magtutuloy-tuloy na naman sa isang people power. Yan kasi ang hinihintay nyo, na mag-aklas ang taong bayan, magkaroon ng people power, na matatapos na ang taon 2024. Wala pa pong people power na nangyayari. Kahit na anong panawagan ng mga alipores ni Duterte, kahit na anong gawin ng grupo ng KOJC, wala pong nagaganap na people power. Dahil kayo-kayo na lang ang naniniwala. Dahil marami pong matitino ang isipan ng mga Pilipino na alam nila bakit ipagtatanggol ang isang taong napakadaming kaso. At ang isang tao that is claiming that he is God, that he is Jesus Christ, na siya ang sasalba sa kaluluwa ng lahat ng taong bayan, bakit hindi niya ngayon isalba ang kaluluwa niya? So hindi si President Bongbong Marcos ang dapat magbukas ng isip niya. Kayo ang mga sarado ang utak. Alam na ng buong Pilipinas kung anong klaseng tao si Quiboloy. Pero kayo na mga bulag at mga panatiko, kahit nakitang-kita na at alam na ng sambayan ng Pilipino na dapat harapin ni Quiboloy ang kanyang kaso, pero kayo wala. Naniniwala pa rin kayo na inosente si Quiboloy. At ang lakas ng loob sabihin ni Bato sa ating presidente that you are willing to sacrifice everything. Yes, sa tingin ko, the president will sacrifice everything para lang mahuli si Quiboloy because it is high time na dapat harapin niya na ang kaso niya. Dahil ang dami ng naperwisyo na pinalalabas nyo na kayo pa ang biktima. Kayo ang sarado ang mga utak. Ngayon, kung sinasabi nyo at tinatanong nyo ang mga kapulisan, kung naniniwala ba sila na nandyan pa si Quiboloy, parang kayo alam nyong wala na Bakit hindi nyo kausapin si former President Duterte? Dahil hindi ba sinabi niya na alam niya kung nasaan si Quiboloy, pero secret lang? In fact, dapat niya kinakasuhan itong mga taong ito Dapat niya sa mga ganyang pahayag ni former President Duterte at yung sinabi din ni Inday Sara na ang tingin niya wala na sa Davao si Pastor Quiboloy. Meaning, alam nila kung nasaan si Pastor Quiboloy at tinatago nila kung nasaan si Apollo Quiboloy. Yan po ay labag sa batas. So sa tingin ko, ito ang tamang oras
Kung kailangan may isakripisyo, meron talagang isasakripisyo para mahuli lang si Apollo Kibuloy. At ang huling video clip natin ay parang kasagutan na rin ni President Bongbong Marcos dito sa apela ni Bato de la Rosa. Ito po ay may kaugnayan sa pagkakadakip kay Alice Go. Pakinggan po natin si PBBM. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m., 4 September, Alice Go, also known as Go Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Yan po ang sinabi ni President Bongbong Marcos sa pagkakahuli kay Alice Go. Pero ito pong part ng sinabi niya ay parang sa tingin ko sagot niya na rin kay Bato de la Rosa. Dilang sabi po ni President Bongbong, let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Eh hindi ba? Mula umpisa naman, rule of law ang pinapairal ng ating gobyerno na hindi naman sumusunod itong grupo ni Kibuloy. So kung ano yung sinabi ni PBBM kay Alice Go, this also applies to Kibuloy and all those who are trying to evade justice. Let this serve as a warning. Makinig ka, Senator Bato. Let this serve as a warning. Those who attempt to evade justice. Kasama dyan si Apollo Kibuloy. Such is an exercise in futility. So yung ginawa nyong Senate hearing kahapon sa Davao is an exercise in futility. Nagsayang lang kayo ng pera ng bayan. Mas lalong nakita ng mga Pilipino kung saan kayo nakakiling. Kayo mga senador na dapat you serve the interest of the people, kitang-kita namin that you only serve the interest of Apollo Kibuloy and Rodrigo Duterte. The arm of the law is long. So kahit na anong tago ni Apollo Kibuloy, the arm of the law will reach him. Kahit na anong pagtatago at pagtatanggol ang gawin ng grupo ni Duterte, sooner or later, mahuhuli rin po si Apollo Kibuloy. Dahil ang sabi ni PBBM, itong gobyernong ito will continue in its duty to apply the rule of law. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.